Magandang araw mga kaparts. Ang video na to ay part 2 noong video ko nakaraan na yung batang estudyante na ating tinulungan. At ayan, nandito na tayo sa mga parts na ng gulong. Ayan, at kinalas na nga natin dahil sobrang dumi ng kanyang gulong. Pati preno niya ay punong-puno ng mga straw. So hindi na niya maipreno yung band brake niya. So kakalasin natin ito para matanggal yung mga nakapulupot na straw. Ayan. Ayan, papaluin natin yung papaluwag para matanggal natin itong mga nakaikot na straw. At ayan, sinimula na nating paluin, no? Wala naman, bagaman wala tayong gamit pang kalas nito, pwede naman yung papaluin mo ng dahan-dahan yan para makalas natin yung pinakang kung saan brake shoe yan ng handbrake. At ayan, medyo may kahirapan nga ang pagkalas kasi nga mahigpit siya, kalawang at saka nakasiksik pa yung mga dumi na mga straw katulad yan. So ayan, naikot na natin, tsaga-tsaga lang sa pagpalo, dandahan para hindi mayupi yung pinakang preno niya. Ayan. Ayan, at pag napagalaw na natin yan ay mas madali ng kalasin at ito na nga, lumuwag na siya. Ayan, kunting palo na lang at sumusunod na siya. At ito na nga, sumunod na siya. Okay na. At ayan, nakalas na nga natin yung band brake. At ayan, natanggal na natin yung napakakapal na straw na nakapasok sa loob at nakapulupot. At ayan, pagkapako nung nung axle niya ay medyo alog na siya. So ayan, i-condition na rin natin to at papalitan ng bagong bearing. Ayan. At ayan, sinimulan na rin natin na kalasin at palitan ng bagong bearing ito mga kaparts, no? At hindi ko na lang naipakita na yung video dyan na putol na kasi nalobat na, pinalitan natin yan lahat ng bearing. So ayan, and then pagkatapos nating pinalitan ay yan yung gulong niya. So talagang kawawa talaga, no? Makita mo yung gulong wasak-wasak na. Ang nagpapatibay na lang interior sa loob kaya tumatakbo siya. So ayan, papalitan din natin ito ng bagong gulong and then lagyan natin ng balot yung loob. Pininturahan ko nga rin pala yan, yung rim na yan sa loob kasi sobrang sobrang kalawang. So tinanggal natin yung kalawang. So ayun, matutuwa yung bata nito. At inalign na rin natin kasi sobrang utso na. Yung rim seat niya sumasayaw na talaga. So talagang sirang-sira siya. So ayan, at least yung bata makapag-bike ng maayos at safety siya sa daan. At yung band brake nga ay tinanggalan ko na rin ang pintura at pininturahan na rin natin para magmukha talagang bago siya. At itong cover ng crank niya, kinalas natin. Ayan, niliha-liha, nilinis natin, tinanggal yung mga unang paint, tinanggal ko na rin yung kadena para talagang overhaul na to, general na to. Tapos yung mga kalawang sa frame, nisprayhan ko na rin. At ito nga ang cover ng crank and chain, pininturahan na rin natin ng bago. Ayan, niliha muna natin yan, saka natin pinatukan ng pintura. At yan, napansin ko na rin yung set post, sobrang kalawang na rin. So talagang kailangan dito ng matinding paglilinis. At ayan, niliha ko na rin siya, inaplayan ko ng WD-40 and then in-sprayan din natin ng bagong pintura. So ayan, poging-pogi na yung bike ng bata. At ito nga palang bottom bracket ay napalitan na natin ng bearing, kaya lang itong cover niya sa bottom bracket ay puro kalawang din. At yan, ina-blend din ng WD-40 at pininturahan din natin. And then itong sa may set post niya, set post clamp, ina-applyan din natin ng WD-40 and then pinunasan natin at nilinis. Ayan, at binalik ko na yung upuan na pininturahan ko. So ayan, malinis na malinis niya siyang tingnan at mukha ng bago. Yung frame lang ang hindi natin medyo talagang naayos at talagang medyo may kalawang, although nalinis natin at natanggal natin yung makakapal na kalawang. At yan, binalik ko na at ngayon yung crank cover niya ay naging black na. Pininturahan natin, dati kanina puti yan. Then yung grip sinira na natin kasi mahirap nang tanggalin dahil sobrang dikit na. So pinalitan na lang natin ng bagong grip, bagong lever. So ayan, kinabit ko na yung bagong lever na solid na alo yan, mas matibay sa dati. And then pinalitan ko ng yellow and black combination na grip.
So itong grip na to ay mumurahin lang pero magandang klase. At ayan, sinetapan na natin ang bagong preno, bagong band brake. Na-repaint natin yung katawan ng band brake. So ayan, tinesting na natin, kumakagat ng preno, maganda na. Ayan. At yan ang finished product ng ating bike na ginawa. Ayan. So malaking pagbabago kumpara sa dati. Ayan. So ayan yung ginawa nating bike. Ayan, tungkol siya. So ayan, nakuha na ng bata. Ayan, nakakatuwa naman at nakakataba ng puso na nakikita mo na minsan nakakatulong ka kahit sa maliit na paraan, nakakapagpasaya ka ng isang tao, no? At ayan, kahit man lang sa isang araw pa, hindi tayo napapalyahan ng kaunting kabutihan. Makakagaan ng puso at nakakataba ng puso, no? Yan, at sa mga kasamahan ko, no, kung mayroon tayong mga bagay na kaya man nating ibigay at magaan lang, bigay natin, lalong lalo na kung mga ganyang bata na walang kapasidad para bumayad o ano pa man, walang anuman, libre na natin. At yung saya nung matutulungan natin o mabibigyan natin ng tulong, siguradong walang katumbas yun na kaligayahan. Ayun lang. So wala na akong masabi pa, baka mayak pa ako dito sa video na to, no? Pero ayan, kung nagustuhan nyo ang aking video, sana paki-like and share na lang po. Andyan po yung link sa baba at ipa-plus ko na rin dito sa screen. Ayan. So yung iba kong rides dyan, sinama ko na, kinumbine ko na yung iba kasi kailangan maka 8 minutes ako dahil para hindi sayang yung video ko. Ito naman yung solo rides ko sa Mount Kilo-Kilo. Ayan. So napakasaya niyan. Medyo bagyo, umuulan, rough road, maputik, at kahit ano, solid ang pagod dyan. Enjoy na enjoy ko yung moment na yan kasi yan ang gusto ko, trail. So ayun. So sa lahat ng mga kabikers ko, kapards ko, ingat kayo lahat sa mga rides nyo kung saan man kayo. Ayan. So salamat. Sana nagustuhan nyo yung video ko ng ayan, pagtulong na kahit sa maliit na paraan nakatulong tayo. So thank you. At syempre, naniniwala ako na ang mabuting gawa ay hindi nagbubunga ng masama. Ayun, salamat sa Diyos.